guys! So, we're going to pack our things for our Batangas trip and samahan nyo ako. We will be having 22 hours getaway in Batangas. As an OA, kailangan ko magdala ng mga extra outfit for my contents din. Kaya kahit 22 hours lang kami, yung dala ko yatang pair of clothes is nasa 10. Now let's pack our makeup, accessories, and other cheche, boreche, and props. Makeup essentials lang yung dadalhin ko like concealer, mascara, eyebrow, and so on. Dito sa pink pouch ko, nilagay ko yung mga makeup essentials ko. And of course, yung mga sunscreen. Now, let's arrange it on our luggage. So, may dala akong 5 swimsuit. Hindi naman sobrang OA, no? Nagdala na rin ako ng nipple pasties. And ito na yung makeup ko. And then, dito naman sa red pouch is yung mga undies ko. Nagdala rin ako ng 2 classes of shades, accessories, and of course, our clamps. Nagdala na rin ako ng tote bag. And guys, we're done. So, I'm done packing all of my things, guys. And as a kikay girly, ganyan talaga ako mag-pack. Kahit 22 hours lang naman yung getaway namin. So, ayun. Kung interested nga pala kayo sa mga products na pinaglalagay ko sa loob ng aking luggage, comment down below. Or ilalagay ko na lang sa description box yung mga link if ever. So, ayun guys. See you on our Batangas trip. I'm so excited. Guys, this is the day before our Batangas trip and naisipan ko magpagupit kasi bored na talaga ako sa buhok ko. Parang gusto ko na ulit magpa-short hair kaya ayan, tinatry ko muna kung bagay ba. Kahit nasubukan ko naman na mag-short hair, tinatry ko pa rin kasi gusto ko parang mas maikli. Since may nauna ang client, hinintay ko munang matapos sila since isa lang yung available dito na hairstylist. Habang naghihintay ako, nag-search na ako sa Pinterest ng ideas or inspiration ng aking short hair. At ito yung nakita ko guys. Layered short hair siya and then papalagyan ko lang siya ng bangs. Mahaba na rin kasi itong buhok ko kasi yung last na gupit ko pa is after nung birthday ko. At maya-maya pa ay nag-umpisa na. Medyo kinakabahan na nga ako kasi parang napaikli naman nata ng sobra tapos ang nipis pa. Hindi yata nakuha ngayon ng hairstylist ko yung gusto kong gupit. Pero syempre naniwala pa rin tayo sa trust the process. At ito nga yung sinasabi kong magpapalagay ako ng bangs, mga 10 piraso lang ganon. Kasi wala lang, trip ko lang. Huy! And this is the final look of my hair. Nagustuhan ko naman siya, sobrang gaan sa pakiramdam girl. And syempre dahil nagpagupit tayo ng hindi alam ni Jowa, ay kunin natin yung reaction niya. Pwede pantay. You look so good. Ano? So beautiful. You look so good. May bangs ako tinamon. Wait Kala ko lang. hindi ka muna. Hanapin ko. Nagtatago kasi sila. Kala ko hindi ka muna magpapagupit. Wala. May intrusive thought push me. Okay. Kaya pumiti. Wala. Guys, it's another day and look at my hair. So short. Anyways, ito na yung gamit namin. May naiwan pa sa taas gamit ni Tita Gemma and ni Ninang. So, pupunta na ako ng tindahan kasi staggered kami doon. So, pagkatapos ko, sila naman yung mag-aayos ng gamit nila. Ganon. So, hindi pa ako nagme-makeup as you can see. Bare face ko po yan. Sunscreen lang. Kasi sa sasakyan ako mamaya mag-aayos para hindi haggard. Sobrang init. So, ayun. Punta na tayo ng store. Hindi naman mawawala siguro yan dyan. And here's my outfit. Hindi ko pala na-check out sa TikTok shop yung gusto kong sleeper. Tapos nung hinahanap ko na, saka ko lang na-realize na hindi ko pala siya na-check out. 2 days before na. So, hindi na dadating. Kaya sabi ko, huwag na nga lang kasi baka dumating tapos na. So guys, kinuha ko lang tong sasakyan para mailagay yung mga gamit namin. Pero nagpe-prepare pa yung ibang kasama sila Ninang and yung isa naming
kasamaan sa tindahan. So, nga pala, naghena ako ng eyebrow ko. Kasi sabi ko, pag nagsuswimming, laging nabubura yung eyebrow. Kasi hindi ako nakabili pala ng waterproof na eyebrow. So, henna na lang yung ginamit ko. Black shampoo. So, ayan yung itsura niya. Kasi, hindi ko pa yung nabubura. So, mag-fade pa yan mamaya. So, let's see. Sana hindi umuulan sa Batangas. Hindi pa naman umuulan ngayon. Pero, madagim na, madilim na. So, andito na ako sa castle. Pipick upin ko yung mga gamit and yung mga tao. Hoy, ang mga tao, nasaan na? Sure. Parang di pa sila nakauwi. Galing kasi kami ng tindahan kasi nga nag-close. Tapos, pinadiretso na ako ni Ninong dito para maiayos ko na yung mga gamit. So, magpa-park lang ako dito sa gilid para maayos natin yung gamit. Habang hinihintay ko sila Ninang, mag-get ready with me na ako dito sa sakyan. Burahin na natin. Diba? Stay na ang ink. Lo. Naiyak mo kasi. Baling. O, diba? Hindi na nabubura yung kilay ko. Perfect. Wing eyeliner. Pack. Hindi rin nabubura yan, ti. Sabi ko sa'yo. Life hack para sa mga beach girl na walang kilay. As you can see guys, sa backseat na ako nakaupo since si Ninang yung magdadrive dahil hindi ako familiar sa pupuntahan namin and tutulong lang ako for navigating. Kaya dito ko na tinapos yung pagmi-makeup ko guys. And this is my final look! Fresh lang ang atake ng person today. After a few moments, nandito na kami sa Greenfield City Binyan para dumaan ng Calax. First time ko nga makaraan dito at sobrang luwag ng kalsada as in pag sinabing 9 minutes talaga nandun ka na sa destination mo girl. At ang aming passenger prince ay tulog na. Sa Santa Rosa Tagaytay Road na kami dumaan kasi dadaan kami ng picnic group Tagaytay. So kung magtatanong kayo kung magkano yung entrance dito ngayon, may malaking ang tarpaulin sa may bungad or sa may entrance nito at dun yung makikita kung magkano. And ito siya guys. Hindi namin inakala na entrance fee pa lang is 75 per pax tapos bukod pa yung parking fee. Last na punta ko nga dito ay nung grade 10 pa ako and third year na ako. After 5 years, nakabalik ako sa picnic group. We're here at picnic group and I'm with Cairo. Papasyal lang kami saglit. Then, magla-lunch tapos diretso na kami sa resort. After namin masilip yung sa mga horses, is pumunta naman kami sa Skyview kasi mas maganda dito. Sa paglalakad namin, hindi ko in-expect na kaya ni Kairong talunin yung 2 hakbang dito. Naiwan si Kaori kay Nanina kasi hindi naman siya naglalakad ng ganito tulad ni Cairo. And guys, ito nga yung view sa taas. Grabe, sobrang laki ng pinagbago ng lugar na to kasi nung last na punta ko, hindi pa siya ganito kaganda. And nandito na rin sa may bungad yung zipline. Dati kasi wala to dito. Nandun pa siya sa kabilang area ng picnic group. And enjoy nga lang namin yung view dito kasi sobrang ganda and sobrang peaceful talaga. And guys, ito naman yung view dito sa may glass railings. Dito na to sa may bandang dulo and sobrang ganda rin mag-picture dito. Lalo na siguro sa gabi. So ngayon pabalik na tayo ng sasakyan for lunch. And guys, sobrang dami na rin pala ditong souvenir shop. Kasi dati as in konti lang yung nabibilhan namin. And kitang-kita mo mula dito sa baba yung mga nagzi-zipline. Lunchtime guys, dito na kami kakain sa picnic group and sa sasakyan. Para pagdating namin ng resort, gora ng swimming and then dinner. Doon na lang mag-dinner.
Since 2 to 4 p.m. pa yung check-in namin sa resort, ay dito na nga muna kami kumain and this is our food. May fried chicken and pork adobo. After namin kumain, bumalik lang kami doon sa may part ng zipline para mag-picture for memories. And guys, dito na nangyari yung hindi ka nais-nais nakaganapan. So ito yung huling video na nakunan ko bago masira yung cellphone na ginagamit ko. And yes, wala pang 1 year nasira ko agad yung Samsung A54 ko. Nakakaloka, 'di ba? At nahulog, log. Life update guys, sira yung phone ko. Nabagsak siya. So I'm using Tita Gemma's phone right now. Ito yung Alam sa akin naman daw babasagin mo. ayan, nag-block out siya. So dadalhin ko siya bukas sa Ayala para ma-replace ng LCD. Baka i-paswap ko na rin siya ng new model. Yan, Golden View Resort. So guys, we're here na at Golden View Resort. Ito na yung booking voucher. Let's go. Pagkababa ko nga ng sasakyan ay hinanap ko agad yung reception para matanong yung aming room. At ito nga yung unang beses na makikita ko ang view dito sa may Golden View Resort. Napakaganda, sobrang relaxing at sobrang mahangin. Kaya lang syempre nakakaitim yung gantong hangin, girl. Pakalayo-layo pa ako nandito pala sa pagpasok ng gate yung kanilang reception area. Guys, please take note na hindi po sponsor ng Golden View Resort ang aming staycation dito. At lahat ng review na sasabihin ko sa video na to ay based on our experiences only. Kaya heto, nag-fill out na rin ako ng form. Noong birthday pa dapat to ni Ninang, kaya lang fully booked sila ng time na yon, kaya minove namin yung trip na to. So here is a quick room tour for you all guys. In one room, we have 2 queen size bed. And syempre mamaya ko na i-reveal yung price ng room namin. May smart TV na pwede kang mag-Netflix, YouTube, or kahit anong gusto mo. And meron na rin ditong mga toiletries, coffee, and bottled water. And here's the restroom inside our room. May big vanity mirror din, kaya lang hindi na gumagana yung lights. And for merienda, ito yung na-order namin. We have clubhouse fries, aglio olio pasta with bread. As you can hear guys, meron kaming mga pets na kasama and yes, pet friendly sila. Actually, hindi ganun ka pet friendly kasi bawal sila sa bed. 1 pet is allowed in 1 room. Pero kung dalawa yung pet mo, kailangan mo magbayad ng extra fee. Honest review sa clubhouse sandwich na kinakain ko, hindi fresh yung tomatoes. And masarap guys yung aglio olio nila, the best. From our room, stairs ka lang and then ito na yung restaurant, pool, and yung beach. Nauna na nga mag-swimming yung kapatid ko at yung girlfriend niya kasama yung mga batuta ng isa naming kasamahan. And ganito nga karaming ilaw dito sa resort tuwing gabi. So pupunta ako ng beach guys and inantay ko lang si James. James, where are you? Andito ako sa harap. And inahabol ko yung sunset pero di ko na siya naabutan. Pero meron pa naman konti. Like very very light na. Ganyan siya girl. So let's see what we can do. Gusto ko nga sana mag-sunset pictorial kaya lang nalibang ako sa loob pagkain at paggawa ng content. Kaya paglabas ko, medyo madilim na. Syempre, hindi pa rin tayo papayag na wala tayong makuhang picture. And guys, ito nga yung view ng resort mula sa baba. At kapag umakyat ka, ito naman yung view. Bumalik nga din muna ako sa room dahil nakalimutan ko palang magdala ng towel. Hindi. Naiwan ko. Siyempre, mag-picture muna tayo using my Digicam. For memories ba? Ganon. And of course, hindi mawala ang pagkuha ng content. At syempre, ang pictorial, hindi pwede mawala kahit kumikidlat at kumukulog na yan. Pag wala akong kasama, syempre ako lang naman yung nagtitake ng photos ko. Pero kapag may kasama ko, sila yung nagtitake. Unang lublub ko nga sa pool, hindi naman pala ganun kalamig dahil nga may jacuzzi sa gitna ng pool na to. Tulad ng sinabi ko, kapag may kasama ako, sila nagtitake ng picture ko. So hey guys, as you can see, wala na masyadong tao sa pool kasi malapit na mag-close yung pool. Until 11 PM lang sila open. And dito ako ngayon for pictorial and konting clips lang for my vlogs, ganyan. So, grabe na yung kulog at kidlat, pero sige tuloy pa rin tayo syempre. Kakatapos-tapos lang din kasi ng malakas na ulan yan. At dahil nga hindi naman tayo abutin ng gabi dito, in-enjoy ko na rin yung moment na to.
So guys, nandito ako ngayon sa jacuzzi nung pool. Ito kasi yung parang mainit na part. Hindi siya totally mainit guys, pero siya yung nagbabalance nung init at lamig dito sa may pool. Sa gabi nga, hindi mo maiisipan na may beach dun sa harap, pero sa umaga, kitang-kita ang ganda ng resort na to. Dahil nga 11 PM na ay kailangan na natin umahon dahil magkuklose na rin itong pool. Pag-ahon mo lang naman talaga malamig dahil sobrang lakas din ng hangin dito dahil nga may beach. And guys, tulad ng nasabi ko sa inyo, pagbaba ng hagdan na to, yun na agad yung room namin. And ayan, wala na talaga nagsiswimming pero may nagiinom pa sa veranda. Siyempre, pagpasok mo ng room, malamig din kasi naka-aircon na sila at natutulog na. And guys, share ko lang sa inyo yung swimsuit ko. This is from TikTok shop. Sobrang ganda. Sige-sige ako nag-vlog dito. Hindi pala naka-play yung video ko. Tapos ako mag-prepare siya. Anyways, let's go out. Good morning! It's still 6 AM in the morning. 7 pa yung start ng breakfast buffet here. And, ayun, walang sunrise me. Sayang ang gising ng maaga. Anyways, mag-picture-picture lang kami dito sa may harap lang. Dito sila tita dyan. Ano kaya resort yung wala to? Resort dito. Hi, Kuya James. Sobrang peaceful ng resort na to every 6 AM in the morning dahil konti pa lang yung mga taong gising and maririnig mo lang is yung alon ng dagat. Masyado nga kami nag-enjoy sa pag-take ng photos here at hindi namin namalayan 7 AM na pala. And here is the restaurant of this resort. And yes, bawal kayo magdala ng mga pagkain. Kaya sa kanila kayo order ng merienda or dinner nyo kasi yung breakfast the next day of your trip is free. Buffet style yung breakfast namin dito kaya gusto ko tikman lahat kaya kumuha ko ng tagi-ilang piraso bawat menu. Of course, my favorite part is the salad section. Oh my gosh. Kumuha na nga ako ng lettuce, cucumber, carrots, watermelon, melon, dressing at kung ano-ano pa. Syempre hindi pwede mawala yung drinks. And this is our food for this breakfast. Happy eating! Pag-check-in namin dito sa resort ay tinanong ako ng receptionist kung may sineselebrate ba kami. Syempre, late celebration to ng birthday ni Ninang at nung kasamahan namin sa tindahan. And ganito karami guys yung kumakain dito sa kanilang restaurant. And hindi pa yan lahat kasi girl, mga tulog pa yung iba. Masarap and soft yung scrambled egg. Yung hotdog is I think TJ Cocktails. Masarap din yung kanilang langganisa. Parang longganisan lokban yung vibe. Na ang sarap isaw-saw sa suka. Masarap din yung tuyo nila or danggit. Pagkatapos nga namin kumain, bumalik ako ng room para magbihis ng aking beach outfit. And 10 AM na yata nito at sobrang dami nang nagsiswimming guys. Ganda-gandahan mo na sa tabi kasi nagko-content ang ate mo. Kung mapapansin nyo yung alon ng dagat sobrang lakas kaya hindi na kami nakababa. Kaya dito sa trip namin, hindi ko masabi na beach trip kasi sa pool lang talaga kami naglangoy. Hindi rin nga kami nakapag-avail ng mga water activities kasi nga masama yung panahon. So, hey guys, nagsiswimming na ako and 10 AM na. So, kaya alis na rin kami ng 12. So, hindi namin alam kung saan kami dadaan. Pero, ayun, kanina pa ako nagsiswimming, hindi pala ako nakapag-vlog lang kasi gumagawa ka ng content on TikTok. So, ayun lang guys, update ko kayo ulit later. This is an infinite pool guys. Kaya kung mapapansin nyo, may dagat sa harap. Pero hindi na namin maswimmingan kasi madumi and high tide ngayon. So ayun, dito lang tayo sa pool. Sobrang init. Aahon na rin ako kasi baka masunburn ako. To be honest, I won't recommend this resort to you guys if may mga kasama kayo na mahilig talaga sa beach or mga water activities. And of course, mga bata na mahilig maglaro ng
buhangin sa tabing dagat. Kasi yung part ng Nasugbu is black sand daw talaga siya, also known as dirty beach. Kaya kung gusto nyo mag-Batangas trip, doon kayo sa bandang Laia dahil white sand or cream sand doon. Before nga kami lumabas ng room ay inayos namin yung kama at doon na muna kami magstay sa may reception area dahil nga pinapaayos pa yung gulong ng aming sasakyan dahil na-flatan. Guys, yung room namin is good for 4 packs. It's 9,500 and additional 1,500 every exceeding person. If nag-order nga kayo sa room nyo ng pagkain or dun sa may restaurant, dito nyo na mismo babayaran kapag check-out nyo na. Nagulat din kami sa bill dahil ang affordable lang din pala ng pagkain dito. Tumigil lang kami saglit para bumili ng baka, karneng baka, para mamaya sa nilaga, dinner lang. So, andito pa rin kami. Pagkakalapas lang namin ng Arco ng Nasugbu. Patagaytay naman. Nasa XLEX na kami niyan dahil kailangan na namin mag-CR break and mag-lunch. Eh, kanya-kanya. Dito nga kami kumain sa Chowking para isang bundle na lang. And ayun guys, that's it for our vlog for today. Thank you so much for watching and see you on my next one. Please comment down below if you have any vlog suggestions. Bye! Also, don't forget to follow me on my social media accounts. Bye!